Magandang araw mga ka-idol. Isang episode na naman. Maraming kapupulutan ng aral. Aral sa buhay. Saan nagmula sa kahirapan, nagsikap at sumikat. At hindi lang yun. Hindi lang sa sumikat, kundi sumikat lalo sa pagtulong sa kapwa. Walang iba po ang ating guest ngayon, ang pinakapaborito, pinakamamahal ng mga Pilipino charity vlogger. Ladies and gentlemen, Mr. Mix Molino! Hello, what's up? Yo, what's up mga kabunso? Ayan, Mix Molino po pala. Ayan, ano, alam mo na po, nakakatuwa na ngayon ay nakasalamuha kita at ma-interview kita at malaman din ng ating mga kababayan kung sino ba talaga si Mix Molino. No? Pakilala ka naman, saan ka nagsimula, paano ka nagsimula, paano ka napunta sa ganyang kalagayan ngayon. May back naman tayo dun sa pagkabata natin. So pinanganak nga ako na wala rin naman kami. Kumbaga parang dun kami nag-start sa wala. Pero dahil na rin sa mga magulang namin, sa magulang ko, napagtapos na. Magdidepend kasi yung kabuhayan ng isang pamilya, depende sa mga magulang. Kung ang magulang ko masipag, iniisip yung kinabukasan ng pamilya, iniisip yung kinabukasan ng kanyang anak, walang imposible. Kung may pangarap ang magulang ko, nung masenso, sila, kasama kanyang mga anak, walang imposible yun. Nasa tao, nasa magulang din. Kung tamad naman sila, walang mangyayari. So dumating sa point na naging inspirasyon namin, yung magulang namin. Ang papa ko nag-start sa wala, naging construction, pinasukat, lahat ng mga pwedeng trabaho para kumita. Bilang isang magulang, may maipakain sa anak. So nag-start ng tatay ko sa pagiging construction worker, kung saan na lang siya, hanggang sa hindi enough yung pagiging construction worker niya para masuportahan kami. Kasi lima kami sa magkakapatid. Tapos yung nanay ko naman nagtatrabaho. Lima kami, pang-apat ako. Nanay ko nagtatrabaho naman sa palengke. Simulan-simula yung naging trabaho. Pinangat kami ng magulang namin para iangat din namin yung sarili namin. Kung hindi dahil sa kanila, wala kami dito. Nagtrabaho sila para sa lahat ng kanyang mga anak. Ikaw katulad mo, talagang inuunor mo yung mga magulang mo. Kailangan. Inspiration ko kasi. Yes po. Kaya yung sinasabi ko sa mga magulang dyan, mas maganda yung palakihin yung mga anak, pagbigay sila ng magandang aral sa bata. Kasi, the end of the day, sila din yung makipinagang. Kung hindi maganda yung pakikituko mo sa anak mo, pag lumaki yung bata, hindi na magiging maganda yung pakikituko mo sa iyo. Nandun yung walang respeto. Dahil nga yung pinalaki kami ng magulang namin na may respeto sa bawat isa, naging maganda yung samahan. Hindi yung sinasabi natin na kung galing ka sa magandang pamilya, maganda rin yung mararating mo. Hindi katulad yung nangyayari po sa ating mahal na dito, si Bunso. Tawag natin Bunso. Tanong ko lang, paano ka napasok dito sa pag-vlog? So nag-start naman ako ng pag-vlog. Before kasi parang yung high school, college pa ako, more on parang hiling ko na yung mga pagsali-sali ko saan sa mga ganun. Till one time, nag-OFW din ako. Kaya naiintindihan ko lahat mga OFW. Kaya shoutout sa lahat mga OFW. Alam ko yung hirap nila, yung sakripisyo ng lahat. Kaya pala marami kang OFW na supporter, ha? Kaya lalo na yung mga mommies, di ba kami nagkaroon ng mga depression, mga anxiety, yan. Sabi, isa daw ako sa nagpatibay ng loob para sa kanila. Kasi totoo naman pag nasa ibang bansa ka, wala kang atapawin kundi trabaho. Isipin mo, kailangan may provide ka sa pamilya mo, padala. So, kumbaga parang naging additional lang ako para sa kanila. Bigay lang ako ng inspirasyon, konting inspirasyon naman sa kanila. Doon ka nag-start mag-vlog? Nag-start ako sa mag-vlog noong pag-uwi ko ng galing Taiwan. Taiwan pa lang, nag-start na ako na mag-create yung sarili kong business. Ano yung matawag doon? Dito? Okay lang po mo. Then, nasa 2000. 2008. Okay. Parang hindi pa masyadong sikat masyado o ginagawa dito, no? Ano pa lang, nag-ano pa lang Nagsisimula ako. pa lang yung mga social media, ganyan. Yes po, hindi pa po uso. Siguro, mga Friendster pa lang yan. Yung mga panahon na yun. So, may naging hilig ka sa mga social media. Yes po. Tapos after doon, nung gumawa ko ng sarili kong business, doon na parang naglalaro yung sarili ko na, sige, try ko lang. Nung panahon na yun, video, tamang video lang, nag-start ng mga tamang gano'n. Huwag kang mag-expect na may manonood o hindi. Kung sisimula ka pa lang, ang manonood dyan, puro mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Kung
may kamag-anak ka, kung may kaibigan ka, yun naman yung doon sa'yo. Yung ginagawa ko ba yan, naisip mo na kung pwede palang kumita dito sa vlogging before nag-start ka sa pag- Nag-start po yung pag-vlog ko. Una, hindi ko naman inisip yan eh. Yung kumita muna ako, nakikita ako. So, ang ginawa ko po, tuloy lang ako. Kung anong hilig ko, gagawin ko. Nag-start lang naman po yung pag-vlog ko noong pandemic. So, alam natin na lahat. Yes po. Alam po naman natin lahat. 2019. Nag-start na ako na mag-upload ng paunti-unti. So, yung time na pandemic, syempre, close lahat. Close lahat ng business, close lahat ng mga negosyo, close halos lahat. Bawal lumabas na. Bawal lumabas, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, ginawa ko na lang, inisip ko lang kung anong nagagawa ng talent ko. So, kumbaga parang nag-start ako na parang try lang mag-drawing. Doon na nag-start. Hanggang sa binidyo ko, pinost ko. Until one time na may isang, si Mahal ko, naka-security cute Mahal. So that time kasi may mga kaibigan ako na sinabihan siya na bakit hindi ka uli bumalik sa image. So that time, nag-start pa lang din ako. So nagbebenta siya na dishwasher. So sinabihan ko naman na bibilan ko. Support lang din sa kanya. Pero parang doon din naman nagsisimula lahat. Nag-start sa maliit na negosyo. Pwede lumago at pwede hiniyak. So tulungan natin. So that time, tinulungan niya. So pumunta siya sa akin. One time, sinabihan ko siya, okay lang mag-videohan kita. Sige, video. Ang video, na nag-start yung usapan namin, combo namin na wala, naging buwela lang yung usapan namin, naging natural lang. Na doon na nag-start. So in-upload ko. Tapos na time, nagkaroon ng mga views. Ginawa ko naman sa kanya, ginawa ko siya ng sariling channel. Para hindi sa akin. Kumbaga parang, hindi kasi ako ganun eh. Hindi ako nalalamang ng tao. Kahit sa ang bagay, hindi ko hiling malamang ko ng tao. Kasi ito ang gumawa ng channel ng Mahal. Tinulungan mo mag-create ng content. Apo. In-upload sa kanya. Yes po, ginawa. Kita talaga doon. Sarili niya kita. Bye. Diyan ka lang. Tulungan kita. So ginawa ko siya ng channel. Gumawa ka ng content. Napili ko sa kanya, in-edit ko. Alam mo yung hirap po. Tapos pagdating sa point na gano'n, iisipin niyo po na hindi naman po easy money lang sa market. Hindi naman po agad-agad kikitin. At hindi po agad kikitin. Siguro nakaka-relate po yung mga small YouTuber natin dyan. Na alam natin kung paano kita yan. Kung sinasabi nilang million agad, hindi. Walang million. Pangalawa, bago po mangyari yung YouTube na ginawa ko kay Mahal, hindi ko alam, meron pala siya. So ginawa ko, YouTube lang. Kinausap, alam mo ba yung password nito? Hindi ko alam. Hindi niya alam kung sino gumawa. So yun, nag-go po ako. Ito hindi ko sinasabi dahil may ganito o kung ano. Ito sinasabi ko dahil ito yung maraming nakikita no? Kasi maraming mga nag-passer sa saan Mahal. Bakit ka talaga? ang ganito. Lang natin kasi yung maraming yung pinagdaanan yung business, pero nakita pagtulong sa kapwa, parang natin. Kahit yung progress na natin, talaga tulungan natin yung mga kapwa, pinababa natin. Naranasan sa kilala ko yung mga ginagawa sa mga tao. Tayo na ba magkapunin? Sabihin natin sa mga... Hindi, ganito. Kasi minsan, mga bagay talaga. Ayoko i-expose. Sarili ko. Paano ko sabihin? Kaya isa ayoko ng pag-usapan kasi ayoko yung pagkakataon. Kasi po parang gumawa ka ng pagkutihan sa iba. Kahit anong pagkutihan na gawin mo, kahit walang pangit. Ako, okay naman po sa akin eh. Tinatanggap niya kasi ang sa akin, as long as masaya kasi totoo ka, pinapakita mo sa kapwa mo. Totoo ka yung pagtulong mo. Mas totoo ka sa lahat ng ginagawa mo. Kasi ang ikinabang niyan, ikaw eh. Kung hindi
gumagawa ng tama at hindi mo gusto yung ginagawa mo, bakit ito pinagpapatuloy? Bakit ka nag-grow? Pag-grow ka ba kung hindi yung ginagawa ng tama yung ginagawa mo? Kasi sa akin, base ako sa kung ano ang gusto kong gawin, yun yung ginagawa ko. Hindi ko pinapakita sa tao, kailangan magustuhan nila ako. Ito bibigyan ko, kailangan gagawin ko ito para magustuhan ako. Hindi ako ganun kasi tao. So, sa lahat ng ginagawa ko, pinapakita ko, importante kasi ang pamilya. Importante ang tao, ang bawat isa. Siguro sa iba dyan nakaka-relate kung paano tayo mabuhay. Kung paano mabuhay na wala. Yung mga may hirap na. Paano tayo? Diba? Nagtatrabaho tayo. Para saan? Para umasenso. So ako, nagiging way ako. Kung parang gusto ko, yung tao na matulungan ko, dumating sa point na umangat din. Gaya ng sinasabi ko, ang pag-angat ng isang tao, ang pagiging asensado ng tao, ay nasasakay niya. Pinanganak siyang mahirap, hindi yung magiging batayan para ikaw ay hindi mamagbalang na. Kung ikaw magdadyaga, maging masipag, at may goal ka sa sarili mo, may goal ka sa buhay mo, subukan mong abutin yung pangarap mo ngayon, maabot yun. Walang imposible, kahit anong obstacle pa rin dumating dyan. Gaya ko po, sample ko, kahit anong sabihin ng mga tao dyan na masasakit na salita niya, kahit nadamay pa buong pamilya ko, hindi yung naging hadlang para sa sarili ko, para abutin yung pangarap ko. At gaya nyo, Dok, na-appreciate ko yung ginagawa ko. Thank you po sa Philippine Golden Eagle Award na binigay ninyo. Kasi kayo po, na-appreciate ako eh. Na-appreciate ako ng ibang tao. Siguro sa mga tao na nakakapagbigay ng inspiration. At yung mga tao na patuloy na sumusuporta at naniniwala, doon ako nagpapasalamat. Sobrang salamat. At sa inyo po, sobrang salamat din. Kasi bibihira naman po ang magka-award ng ganito eh. Thank you so much, Doc, dahil isa yun sa nagpapatibay sa akin. Ito po lang, isa sa mga inakakaan ko, maraming mga vloggers, maraming mga social media influencers na yung iba ninonominate ng mga fans. Pero ang pinili kasi namin talaga, ikaw. Nung napanood ko po kasi, yung isang birthday celebration mo na, I guess, during pandemic, parang medyo lumuwag na yung pandemic, na nagpa-concert ko sa Pilipinas, nagkulang ako doon sa result na at sa aming mga fans, so parang ako superstar, alam mo, parang ako Nora Honor, sino ba kasi gusto dito? So, nagkaroon ako na interest, alam mo, ano ka ba? Ngayon ako pinalaman ko doon. Kaya ka mahal ng mga fans mo. Ganoon na yung tao ka. Ito yung pagmamahal, hindi lang nagbablog ka para kumita sa sarili mo. Ang nakita alam mo talaga namin, deserving ka talaga mabigyan ng awards. Alam ko na yung effort mo, binabalik mo rin yung nakakita mo ay nakabit mo, binabalik mo rin sa mga taong walang-wala. Yes po, Dok. Totoo yan. At salamat din po kasi may mga nasa likod din po tayo, mga OFW, mga sponsor po natin dyan, na sila yung nagiging way. Yung mga nanonood sa atin sa channel natin, sila din po yung nagiging way para magtuloy-tuloy itong mga ginagawa natin. Speaking po dun sa mga tao po na yun, sobra po silang very supportive po sa ating mga ginagawa. Dami isa ko sa daming tao. Alam ko, nung nagpa-award ako sa iyo doon sa Davao, sinugan ka ng mga alam ko mga tao ko, ano meron pala? Dahil mahal ko tayo sa nila, yung tao ba? Ang kailangan natin ng mga ganun. Ngayon, yun po, maging inspirasyon kasi tayo eh. Bilang isang influencer, maganda kasi makita ng mga tao, ng mga viewers mo, na maganda yung nakikita dyan. Kahit sabihin na natin na nakaka-board o ano pa man, ang maganda doon, na ipakita natin yung kabutihan natin, na yung mga manunood, kahit mga bata dyan, mapanood ka man, in the near future, na tayo maging way nila na balang araw gusto ko makatulong din. Alam niyo ba, Dok, pangarap ko ito makatulong sa mga tao na ito. At sobra din ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nagkasama ko na makatulong ngayon na tutupad ka. Yes po. At noon po, hindi ko sa sinasabi ito ha. Kasi noon, nag-i-start pa ako, nag-aaral ako niyan, hindi ko ako pala video dati. Nagbibigay na ho ako, yung naiipon ko mga allowance, nag-i-start na ako ng mga gano'n-gano'n. Kasi makikita mo sa tao, parang ilagay mo yung sarili mo doon, na parang ang hirap ng buhay ng tao, samantalang ikaw nakakakain ka, nakakapag-aral ka, eh yung mga bata, nakakapag-aral ba yan? Parang iniisip ko lang po yung mga gano'n. Kumbaga ako nilalagay ko yung sarili ko sa isang sitwasyon na kung ano yung makakabuti sa ating kapwa.
At the same time, doon ka masaya eh. Doon ako masaya eh. Wala makakapigil sa kasiyahan ko. Oo, napakaganda naman ng story mo tayo. Kung sa malaking inspiration ka sa maraming tao na nakikita naman talaga namin na grabe ang pagmamahal sa iyo, hindi matutugpasan. Lalo na sa mga mahihirap na totoo lang talaga ang pagtulong, no? Walang pagtulong rin. So, ang pagtulong sa yung kahirapan pa lang talaga, hindi hadlang na para makamta ng tagumpay kasi yung kwento mo pa lang, no? Salamat sa iyong mga magulang na nag-usipin na kayo ang mamatapos, kahit mahirap, construction worker, nagkikita sana, di ba? Pero at least pinabalik mo rin sa kanila yung honor na ikaw ngayon na nagkatagumpay. So, nakakaganda ng tagumpay. Yes po, nasa tao doon. Nasa sa tao. Kung tamad ka, walang asenso, walang mangyayari. Kung masipag ka, malay natin, hindi mo alam, bigla-bigla yung swerte na bibigay sa iyo. Pero napaka-importante do, huwag ka mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Hindi yung sinasabi ko. As long as na ano ba nang mangyari sa buhay mo, lahat ng to, isipin natin galing kay Lord. Ano yung ginagawa mo na kahit secret or hayag man yan, si Lord nakikita mo yung ginagawa mo. Kasi okay pag nag-reward sa'yo, na that's all you get. Ganun din naman si Lord eh. Di ba? Si Jesus, gumagawa din niya ng kabutihan. Hindi man nakikita, pero alam natin sa buko niya, di ba? Gumagawa siya, pupunta siya kung saan-saan, tumutulong, pero ang dami din na nag-iisip sa kanya ng masama. Gumagawa siya ng mabuti, pero iniisip ng iba na masama. So parang nagiging inspirasyon ko din si Jesus na kahit anong gawin mo, sige lang, diretso ka lang. Kasi balang araw, Dok, lahat ng meron tayo, sarili ko lang, Dok, lahat naman tayo, balang araw, yung suot mo, kung ano man yan, meron ka kayamanan, hindi mo madadala eh. Makikinabang lang yung mga nag-iwan. Sa taas ba, madadala mo yan? Mag-iwan ka ng kayamanan dito sa baba, para pag-akyat mo sa taas, dala-dala mo pa rin yung kayamanan na yun. Amen! Hindi, Dok. Thank you so much din at sa lahat ng mga tao. Nakaka-inspire ang buhay mo. At alam ko ang mga ka-idol natin, mga kababayan natin na inspire sa buhay mo. Ngayon, nakikilala niyo malalim si Vince Pulino kung sino siya. Maraming nangindig, maraming nanghihirap, pero tingnan mo naman, maaliwalas ang mukha, masaya, kasi baka yung ginagawa, at totoong tao po si Vince Pulino. Ito, nagpapatunay po na si Vince talaga ay merong itong pagmamahal, lalo na sa mga mahihirap. Yes. Thank you and salamat. Thank you so much po. God bless po sa lahat. Thank you sa time mo. Thank you so much for listening. Good story from real people. At malay mo, ikaw na ang next Town Spotlight with me, Doc Tito. Maraming salamat.